Breaking news mga kabayan, nagpanik ang Russia matapos ianunsyo ng administrasyon ni Trump ang paglabas ng isang next generation fighter jet ng Amerika, ang F-47. Pangalawang breaking news, isang carrier killer ng Russia ang bumagsak, hindi dahil sa missile o airstrike, kundi dahil sa isang drone na mula sa Ukraine. Pangatlong breaking news, isang desisyong yumanig sa Europa, ang kumalampag sa bansang Russia sa unang pagkakataon mula noong World War II. Panghuling breaking news, isang bagong banta sa gitnang silangan, direkta sa puso ng Saudi Arabia. Houthi rebels ng Yemen na suportado ng Iran, nagbanta ng matinding opensiba laban sa oil infrastructure ng kingdom. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. F-47, ito na raw ang pinaka-advanced at pinakamapaminsalang fighter jet na nagawa. Ayon mismo kay dating Pangulong Donald Trump, hindi raw ito basta eroplano. Ito'y isang revolusyon sa larangan ng militar. Hindi nila makikita kung ano ang tumama sa kanila, sabi ni Trump. At kung sakaling dumating ang panahon na kakailanganin itong gamitin, tiyak daw na magugulat ang mga kalaban ng Amerika. Ang F-47, ang bagong perlas ng Boeing sa ilalim ng Next Generation Air Dominance Program ng US Air Force. Isang 6th generation fighter jet na may layuning baguhin ang panuntunan ng aerial warfare. Noong March 21, 2025, ito ang napiling winner ng $20 billion contract para sa development phase. Pero tandaan, hindi lang ito eroplano. Isa itong buong weapon system na dinisenyo para sa mundo kung saan ang China at Russia ay mabilis nang humahabol sa military tech ng Amerika. Stealth, adaptive thrust engines, radar absorbent materials, electronic warfare, at AI-linked unmanned wingmen, lahat ng ito para dominahin ang kalangitan. Pero gaano na nga ba kalalim ang alam natin sa weapon na ito? Ang stealth ng F-47 ay hindi lang evolusyon ng F-22, isa itong revolusyon. Hindi lang ito invisible sa X-band radars, broad spectrum stealth, ito ay nakakalusot sa VHF, infrared, acoustic signatures para itong multo sa ere. May mga sabi-sabi na gumagamit daw ito ng metamaterials, mga exotic composites na yumuyuko sa electromagnetic waves. Ang tailless blended wing design ay iniiwasan ang mga radar reflections, habang ang active camouflage ay tinatago ang exhaust plume mula sa thermal scopes. Sa harap ng Chinese Air Defense at Russian S-500 systems, ito ang cutting edge. Sa loob ng stealth frame nito, matatagpuan ang adaptive cycle engine mula sa Pratt & Whitney at GE. Hindi ito ordinaryong makina. Kaya nitong mag-shift real-time mula sa high-thrust T-sprint hanggang fuel-saving cruise. Supersonic flight na walang afterburner? Check. Instant power burst kung kailangan ng escape? Kayang-kaya. Lalo na sa Indo-Pacific, kung saan malayo ang mga target, napakahalaga ng range. Ayon sa haka-haka, mahigit 50,000 pounds ang thrust nito, malayo sa F-22. Pero paano ito nakakatagal sa init? Gamit ang single crystal turbine blades na gawa sa rare earth elements gaya ng rhenium at yttrium, materials na kayang mag-endure sa init na tumutunaw ng bakal. Ayon sa mga ulat, gawa sa ceramic matrix composites ang exhaust system ng F-47, mas magaan, mas matibay at mas heat-resistant kaysa titanium. Perpekto ito para sa jet na inaasahang lilipad ng mas malayo at lalaban ng mas matagal. Halos parang alchemy na ang tech nito. Dahil dito, kaya ng engine na mag-adjust ng thrust sa ere nang hindi nasisira. Hindi lang hugis ang sikreto ng stealth ng F-47. Buong katawan nito, mula sa labas hanggang sa loob, ay gawa sa radar absorbent materials. Hindi na ito basta coating lang, kundi integrated na sa composite structure. Para itong black hole sa radar waves, may haka-haka pang kaya rin nitong idampen ang infrared at radio frequency emissions. Posibleng magulo ang buong sensor suite ng kalaban habang nananatiling invisible. At hindi lang ito teorya, matagal na raw itong sinusubukan ng Boeing sa classified tests.
Ang resulta, isang jet na hindi lang nagtatago kundi aktibong binubura ang sarili sa battlefield. At hindi lang ito pang stealth, isa rin itong electronic warfare powerhouse. Kung ang F-35 ay may sensor fusion, ang F-47 ay may next-gen radar na kayang sirain ang electronics ng kaaway gamit ang focused energy beams. May high-powered jammers din ito na kayang bulagin ang missile guidance o linlangin ang radar network. Parang ito mismo ang nagtatakda ng rules of engagement. May chismis pa na dala nito ang directed energy weapons, lasers o microwave cannons na kayang wasakin ng drones o missile sa ere. Lahat ng ito pinapatakbo ng adaptive engines. At kung malamilagro ang katawan nito, obra maestra naman ng utak. Ang F-47 ang utak ng buong network battle system gamit ang AI at data mula sa satellites, AWACS, ground units at sariling sensors. Kaya nitong bumuo ng real-time battle picture. Tapos, lahat ng info ay nilalabas sa helmet-mounted display. Parang virtual reality cockpit sa mismong helmet ng piloto. Dahil sa open system architecture, kaya nitong makipag-ugnayan sa F-35, B-21 Raider, Navy ships at iba pa. May mga espekulasyon pa na gumagamit ito ng quantum communication na hindi kayang i-jam, kaya laging konektado kahit sa gitna ng gulo sa ere. Pero ang pinakamatindi, ang tandem nito sa AI-powered drones o collaborative combat aircraft. Isipin nyo ang XQ-58 Valkyries o YFQ-44s na lumilipad kasabay ng F-47. Pwedeng kontrolin ng piloto o gumalaw ng semi-autonomous. Sila ang mga unang sumusugod, nagja-jam ng radar, nagpapalipad ng missiles o nagpapahirap sa depensa. Sa air-to-air combat, ito ang game changer. Habang lumalaban ng drones, makakahanap ang F-47 ng perfect attack position. Dahil walang piloto ang drones, kaya nilang magsagawa ng 10, 15 o kahit 20 G-turn na hindi kaya ng tao. Mas mahirap silang tamaan at mas mapanganib sa himpapawid. Sa hinaharap, ang mga drones na ito ang magiging sandata at ang F-47 ang maglilid sa kanila. Ang sinumang mapalad o malas na masangkot sa gitna ng drone storm na ito o makipagsapalaran laban sa isang F-47 ay tiyak na nasa kapahamakan. Ayon sa plano ng US Air Force, 1,000 collaborative combat aircraft ang itatambal sa 200 F-47 at 300 F-35. Isang dambuhalang swarm na kayang lamunin ang kahit pinakamatatag na depensa. Isang bagong anyo ng digmaan. Mula sa dogfights, patungong networked warfare. At ang F-47 ang quarterback na nagbibigay utos at kontrol. Pero kailan nga ba ito lilipad? Target ng Air Force ang initial operational capability ng F-47 sa 2030. Isang mabilis na timeline salamat sa digital engineering at ilang taon na mga secret explain testing. Ayon sa Boeing, nakapagpalipad na sila ng mga demonstrator ng daan-daang oras. Patunay na hindi ito kathang isip. Sa $20 billion development phase, inaasahang lalabas ang test aircraft sa late 2020s at maaaring magsimula ang low-rate production. Sa early 2030s, target na ang full-rate production para tuluyang palitan ang F-22. Pero kung titingnan ang kasaysayan ng F-35 na binigla ng delays at gastos na lumobo sa $300 million kada eroplano, hindi malayong madelay din ang F-47. Maaring umabot sa 2032 ang unang deployment, lalo na kung may AI bugs o geopolitical na aberya. Lalo pang bumigat ang pressure ng ilabas ng China ang sarili nilang 6th-gen prototypes noong December 2024. Ngunit sa sobrang komplikado ng F-47, baka mismong husay nito ang maging hadlang. Gayunpaman, hindi tumitigil ang US. May 2.75 bilyong R&D fund para sa FY 2025 para itulak ang proyekto. Hindi lang ito fighter jet, isa itong pahayag. Sa loob ng 3 dekada, ito raw ang magiging pinakamabangis na sandata sa himpapawid. Ang F-47 din ang magiging utak ng combat cloud, AI-driven, quantum-linked, at kayang kontrolin ng F-35s, Navy ships at drones ng sabay-sabay. Sa ilalim ng Loyal Wingman program, magkakaroon ito ng AI-powered drones gaya ng XQ-58 Valkyrie, mga kasamang panggulo, scout at missile platform.
Sa isang laban, ang F-47 ay isang jet na may sariling mini-army sa ere. Samantala, lumilitaw na rin ang mga karibal nito. Noong December 26, 2024, inilabas ng China ang J-36 at J-50. Ang J-36 ay may 3 engine, isang kakaibang setup para sa mas malalayong misyon. Malaki ito, may wide belly para sa gasolina at sandata, at weapon bay na kasya ang long-range missiles. Ang J-50 naman, mas mukhang futuristic stealth fighter, may lambda wing at AI networking. Hindi rin nagpapahuli ang Europa. Ang Tempest project ng UK, Italy at Japan ay inaasahang papalit sa Eurofighter pagsapit ng 2035. Ang FCAS naman, pinangungunahan ng Germany, France at Spain ay may layuning mag-deploy ng full system sa 2040. Pareho silang may advanced stealth, AI, sensor fusion at unmanned teaming. On the other side, tila naiiwan ng Russia. Ang ipinagmamalaki nilang Su-75 checkmate ay mistulang propaganda. Kulang sa pondo, na-delay ang produksyon at ang ekonomiya ay bagsak dahil sa sanctions at giyera. Halos imposibleng sumabay sa F-47, J-36 o Tempest. At para sa iba pang balita, ang Tu-22M3, isang makapangyarihang puwersang panghimpapawid mula pa sa panahon ng Cold War. Tinatawag itong backfire ng NATO at itinuturing bilang isa sa pinakamapaminsalang sandata ng Russian Air Force. Kayang dalhin nito ang mga KH-22M missiles, hypersonic anti-ship weapons, at maging mga converted glide bombs na ngayon ginagamit upang salantain ang mga lungsod ng Ukraine. Pero ngayong April 9, isang Ukrainian drone ang nagtapos sa kabanata ng isang alamat sa larangan ng aerial warfare. Ayon mismo kay Ukrainian Armed Forces Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, a few days ago, our successful actions destroyed the long-range bomber Tu-22M3. At ayon sa ulat ng RBC Ukraine, tinarget ng drone ang bomber. Matapos itong lumapag, isang palatandaan na sinusubaybayan ng Ukraine ang galaw ng eroplano mula sa misyon hanggang sa pagbabalik nito sa base. Ang isang pilotong masayang bumalik mula sa misyon. Ilang minuto lang ang lumipas, pinanood na lang ang sarili niyang eroplano na nilalamon ng apoy. Ang Tu-22M3 ay hindi basta kalaban sa ere. Isa itong high-speed, long-range bomber na may variable sweep wings. Ibig sabihin, kaya nitong baguhin ang anggulo ng pakpak nito habang lumilipad para sa mas perpektong aerodynamic performance. Sa likod ng supersonic speed nito ay ang dalawang NK-25 turbojet engines na may afterburners, designed to keep the aircraft flying kahit mawalan pa ng isang engine. Ganito ka bang isang backfire? Pero bakit napakahalaga ng pagbagsak ng bomber na ito? Ang sagot ay dahil isa ito sa pinakamaaasahan ng Russia para maglunsad ng KH-22 missiles. Mga sandatang kayang tumama mula 370 miles ang layo. May kakayahang umabot sa Mach 5 at kayang dalhin ang conventional o nuclear warheads. Sa madaling sabi, isa itong long-range death machine na kahit wala ka sa front lines, kaya ka pa ring tamaan. At ngayong isa na ang bumagsak, isang malaking butas ang sinira sa air power ni Putin. At hindi lang missiles, ang Tu-22M3 ay kayang magdala ng halos 69 na FAB-250 dumb bombs o 8 piraso ng mabibigat na FAB-1500. Ang mga ito ang ginagawang glide bombs ng Russia gamit ang murang $30,000 conversion kits na ngayon ay ginagamit para pambomba sa mga lungsod ng Ukraine. Sa laki ng payload ng Tu-22M3, kaya nitong maghagis ng halos 12,000 pounds ng explosives sa isang lipad. Kaya't ang pagkawala ng isang napakalaking dagok sa offensive strategy ng Kremlin. At kung inakala ni Putin na sapat pa rin ang natitirang fleet niya, kailangan niyang mag-isip muli. Ang pagwasak sa Tu-22M3 ay hindi lang simpleng pagbagsak ng isang eroplano. Ito ay simbolo ng pagbagsak ng kontrol sa ere. Isang mensaheng malakas at malinaw mula sa Ukraine. Hindi lang kayo kayang tapatan, kayang-kaya rin kayong tablahin, kahit drone lang ang kalaban. At kung iniisip ninyo na isa lang itong isolated incident, mag-isip kayo muli. Ang pagbagsak ng Tu-22M3 ay hindi lang military victory.
Isa itong psychological strike sa puso ng Kremlin. Ayon sa Kyiv Independent, kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa parehong panig, sapat na ang tahimik na pananalita ni Syrskyi para umalingaw-ngaw ang mensahe. Ukraine is watching, Ukraine is tracking, Ukraine is striking back. Isipin nyo ito, ang Tu-22M3, isang eroplano na ginawa para magdala ng malawakang kamatayan, ngayon ay na-neutralize gamit lang ang teknolohiya at taktika ng isang drone operator. Isang tao na maaaring nakaupo lang sa isang underground bunker, nakatingin sa screen at nakahawak sa joystick. Pero ang kalaban niya, isang supersonic relic ng Cold War, ngunit ginawang apoy at abo sa loob lang ng ilang minuto. At ito ang mas malupit na twist, ang mga sandatang ginagamit ng Russia para wasakin ang Ukraine ay nagsisimula ng bumangga sa mga sariling limitasyon nila, tulad ng mga Fab Glide bombs. Totoong madali silang gawin at mura sila, pero anong silbi ng murang bomba kung wala ka ng eroplano na pwedeng maglunsad nito? Ang Tu-22M3 ay isa sa iilang platforms na kayang maghatid ng ganitong kalaking firepower, at ngayon isa na itong usok sa ere. Ukraine knows this, at habang patuloy na sinasapul ng Russia ang kanilang mga target gamit ang kanilang natitirang air assets, binibilang na rin nila ang araw ng mga ito. Hindi na ligtas kahit ang mga eroplano sa mga airbase. Hindi na sapat ang luma nilang dominance sa ere. Habang bumababa ang bilang ng mga Tu-22M3 sa fleet ng Russia, tumataas naman ang moral ng Ukraine. At kung isa-isa nilang kayang pabagsakin ang mga tinaguriang crown jewels ng Russian Air Force gamit lang ang mga drone, ano pa kaya ang susunod? Maghanda na ang lahat. Dahil ang gera sa himpapawid ay hindi na exclusive sa mga bansang may multi-billion-dollar Air Force. Ngayon, ang tunay na panganib ay pwedeng manggaling sa isang tahimik na screen mula sa mga sundalong di mo naririnig, pero alam kung nasaan ka. Para sa susunod na balita, ang dating tahimik na Germany ay biglang naging dambuhalang leyong handang sumugod para ipagtanggol hindi lang ang sarili nito, kundi ang buong NATO. Balikan natin ang simula. Simula ng salakayin ng Russia ang Ukraine, consistent supporter na ang Germany. Nagpadala sila ng anti-aircraft batteries, tanks at humanitarian aid. Pero hanggang doon lang, walang German boots on the ground. Hanggang ngayon, ika nga nila, tapos na ang panahon ng pag-aalinlangan. Opisyal na pinagana ng Germany ang 45th Armored Brigade, isang war-ready, mechanized unit na kayang sumabak sa full-scale conflict. At kung akala nyong isa lang itong pang-display na unit, nagkakamali kayo. Ang brigade na ito ay masinsinang binuo at dineploy sa Lithuania, isang NATO member na may border sa parehong Russia at Belarus. Isang strategic hotspot kung saan pwedeng sumiklab ang panibagong kaguluhan anumang oras. Hindi lang ito basta announcement sa papel. As of now, may 150 German soldiers na ang naroroon sa Lithuania. At ayon sa plano, tataas ito sa 500 troops bago matapos ang taon. Pero ang tunay na goal, umabot sa full deployment ng 5,000 combat-ready soldiers pagsapit ng 2027, at doon pa lang magsisimula ang totoong puwersa ng Germany sa rehiyon. Sa kasalukuyan, pansamantala munang nakabase ang mga troops sa temporary Lithuanian military camps. Pero pinaplano ng itayo ang sariling military complex ng Germany sa Rudninkai, 20 miles mula Vilnius, ang kabisera ng Lithuania. At hindi lang iyan, kasama rin sa plano ang mga medical centers, signal companies, command units, isang full-spectrum military infrastructure para sa long-term presence. Ayon kay Brigadier General Christoph Huber, ang commanding officer ng bagong brigade. We have a clear mission to protect Lithuania and in doing so, protect NATO and Germany itself. At hindi ito basta deklarasyon. Ang buong brigade ay binuo mula sa mga voluntaryong sundalo na kusang loob nagpatala para sa misyon na ito. Mga sundalong handang tumindig, humawak ng armas at lumaban kung kakailanganin. Anong armas ba ang dala ng brigadang ito? Heto na ang mabibigat. Puma Infantry Fighting Vehicles, isang heavily armored vehicle na kayang maglunsad ng anti-tank missiles at may 30mm autocannon. Hindi ito tangke, pero para na ring tangke, designed para magdala ng infantry sa harap ng labanan habang pinoprotektahan sila mula sa putok ng kaaway. Pero hindi lang Puma ang dala
ng 45th Brigade. Kasama rin dito ang Leopard 2A8 main battle tanks, ang pinaka-latest at pinaka-advanced na tangke ng German Army. At para sa support fire, may PZH-2000 self-propelled howitzers, artillery na kayang magpadala ng projectiles ng higit 40 kilometers ang layo. Ibig sabihin, kabayan, kapag sinugod ang Lithuania, hindi ito basta-bastang matitinag. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit biglang bumaligtad ang Germany mula sa matagal na nitong pulisya ng pagiging neutral sa foreign military deployments? Simple lang ang sagot. History is shifting. At sa gitna ng patuloy na aggression ng Russia, alam ng Germany na hindi na sapat ang tumulong mula sa sidelines. Panahon na para sumali sa actual defense line. Noong March 2025, sa ilalim ng bagong Chancellor na si Friedrich Merz, pinasa ang isang makasaysayang constitutional reform, isang hakbang para ponduhan ang military modernization ng bansa. Ilang daang bilyong euros ang inilaan, isang fiscal revolution sa isang bansang kilala sa pagiging conservative sa gastos. Ayon kay Merz, such debt can only be justified under very specific circumstances, at isa na dito ang banta ng isang lumalakas at agresibong Russia. Ang mga pagbabago sa pulisya ng Germany ay hindi lang tugon. Ito'y isang deklarasyon ng panibagong era. Isang bagong Germany na handang mag-lead, hindi lang bilang economic power, kundi bilang military force. At sa fusion ng modernong weaponry, trained troops, at strategic deployment, malinaw ang mensahe. Hindi na kayo makakalusot. NATO is watching. Germany is ready. Panghuling mainit na balita. Mainit ang pahayag ng Houthis. Wasakin ang oil empire ng Saudi. Kasabay ito ng US airstrikes sa kanilang posisyon sa Yemen. At hindi ito simpleng pananakot. Sa kasaysayan, napatunayan na kaya nilang maglunsad ng precision drone at missile attacks. Mga opensibang minsang nagpahinto sa oil production ng buong mundo. Ngayon, malinaw. Handa silang palawakin ang target area mula Yemen, papuntang Red Sea at mismong oil fields ng Saudi. Matagal ng powerhouse ang Houthis sa civil war ng Yemen. Sa tulong ng Iran, lumakas ang kanilang armas at estratehiya. Noong 2019, inangkin nila ang drone attack sa Saudi Aramco na bumagsak ang global oil output ng 5%. Hawak din nila ngayon ang Hodeidah Port, isang strategic choke point sa shipping lanes. Ibig sabihin, hindi lang sila rebelde, sila'y threat sa pandaigdigang ekonomiya. Habang sinusubukan ni Crown Prince Mohammed bin Salman ayusin ang relasyon ng Saudi sa mga karatig bansa, heto na naman ang panibagong banta. Naka-alerto na ang air defense systems ng Kingdom. Ang UAE na may investment sa Southern Yemen ay nagbabantay rin. Tahimik pero alisto dahil kapag nasira ang Red Sea trade routes, damay ang buong mundo. Nagpapakawala ng airstrikes ang Amerika sa missile depots at oil facilities ng Houthis. Ang layunin, i-degrade ang kakayahan ng grupo, pero ayon sa analysts, baka lalo lang silang gumanti. Nagbabanta na rin ang Houthis na targetin ang mga interes ng US at Saudi. At kung papasok dito ang Iran, delikadong senaryo ang pwedeng mabuo. Ang Saudi ay isa sa pinakamalaking oil producers sa mundo. Kapag tinamaan ang kanilang oil facilities, asahan mong aangat ang presyo ng langis, tataas ang inflation, at madadamay ang ekonomiya ng maraming bansa. At sa shipping, pinaigting na ng Houthis ang atake sa commercial vessels, lalo na yung konektado sa Israel at Western nations. Posibleng mas lalong maipit ang global supply chains. Ngayon ang tanong, hanggang saan ang banta ng Houthis? Makakaganti ba agad ang Saudi at US? O ito na ba ang simula ng mas malawak na conflict sa rehiyon? Bantayan ang susunod na kilos ng Riyadh, Tehran at Washington. Dahil kung tuluyan ng sumabog ang tensyon, hindi lang langis ang pwedeng tamaan, kundi ang buong mundo.